Okay? So I hope na motivate kita na umalis sa trabaho. Wow! Welcome to... Ito ang delikado pagka nagda-drive ka sa Anthony Henday Drive dito sa Edmonton. Huwag kang masyadong lalapit doon sa mga truck, lalo na itong nasa unahan kong truck na merong, hindi ko alam kung anong daladala niya, pero naglalabas siya ng mga konting bato-bato. So yan, pag yan batong yan tumama sa salamin mo, bingo. Madami talagang truck sa highway na ito, kaya in demand ang mga truck drivers dito So doon sa mga kababayan natin gusto mag-apply as truck drivers, bisitahin niyo po ang Mercan na agency kasi meron silang free orientation para sa mga truck drivers every Tuesday and Thursday yan. Okay, so kung interested kayo mag-apply papunta dito sa Canada as truck drivers, eto, apply kayo dyan sa agency ko to. Ngayon, gusto nyo kumuha ng truck. Yeah. Saan nyo po gagamitin yung truck? Sa construction kasi siya, nasa next week. Okay po. So parang, doon niya gagamitin sa work. Yeah. Okay. Tapos yun ang gagamitin niya, tapos babayaran lang siya sa work, I think, 80 per day. Oo. Meron siyang dalawa, yun nga, na-decline siya. Sabi ko, try ko nga si kuya. Sige po. Matutulungan ko naman po kayo dyan. Mahirap talaga pag ganitong wala ako salamin. Bulag ako. Signs of aging. Grabe, ang lakas ng ulan sa labas. Oof. Coffee muna tayo habang naghihintay kasi umuulan pa sa labas. Buti, tumila na yung ulan kasi kailangan kong pagasan etong Dodge Hornet na ito para dun sa ating customer kasi pipikapin na niya to by Friday. Ayan ito yan. Good. Let's go. Ganda Dodge Hornet. Ayan. Okay. Ayan meron siyang sold sign. Ayun. Okay. So, after natin mapagasan kasi to ay i-detail na ito para syempre malinis para sa pag-pick up ng ating customer. Start natin. Ang ganda kasi nitong Dodge Hornet na ito red interior, sporty, tapos hybrid pa. Kaya tipid sa gas. Okay. Halos wala akong marinig. Teka, nakapark ba ako o nakaalis na yung parking niya?
Okay na. Nakadrive na siya eh. Yun. Kailangan ko pang umikot kasi nasa kabilang side pala etong gas niya, kasi doon sa kabila doon yung plug-in. Ayun, wireless charger pa oh. Sold and ready for pickup. Rush hour traffic dito, lalo na sa west side ng Edmonton. Dito sa may West Edmonton Mall, kasi this is construction season. So pag construction season, may construction. And habang tayo ay nagda-drive, I wanted to make it more productive by sharing some insights about life. Lalo na doon sa mga kababayan natin na nagtatanong sa akin ng mga motivational na speeches, which is wala akong mabibigay sa inyong motivational speeches, kundi ang masabi ko, wala nang ibang tao na makapag-motivate sa inyo kundi ang inyong sarili. Kasi kahit sino pang magagaling na mga motivational speaker ang inyong pakinggan, pero wala naman kayong action dun sa mga napapakinggan nyo para i-apply sa inyong mga sarili, wala ring mangyayari. Kaya i-motivate nyo yung sarili nyo na ma-motivate kayo parati. Kasi nasa sa inyo yan lahat. Yung success ng isang tao ay nasa kanyang sarili. Okay? Kung kayo ngayon, for whatever reason, naghahanap kayo ng motivation, whether sa inyong trabaho or naghahanap kayo ng trabaho ngayon at hindi kayo matanggap sa trabaho, ay kailangan i-assess nyo ang sarili ninyo kung bakit kayo ay hindi natatanggap sa trabaho. Ngayon, kung nasa trabaho naman kayo and you feel like hindi kayo na-motivate na pumasok sa inyong trabaho, yun pala sasabihin ko, tanongin nyo na lang yung sarili ninyo, bakit ba kayo pumapasok araw-araw? Ano ang inyong dahilan? At yun ang gamitin nyong motivation. Kung ano man yung dahilan kung bakit ka pumapasok, it's either for your family, para mabigyan sila ng magandang kinabukasan, para kumita ng pera, syempre, or because you find something fulfilling about your job. So whatever it is, kasi minsan hindi lang naman pera hindi lang pera ang dahilan kung bakit ka pumapasok, but of course that is one of the many reasons bakit kayo pumapasok. Kasi kung halimbawa hindi ka na namomotivate dahil sa pera at yun yung iyong only motivation in life, ano mangyayari? Hahanap ka ng mas malaking sahod. Yun lang naman ang solution dyan eh. Kung hindi ka na namomotivate dahil sa sahod nyo, humanap ka. You are not in the right place. Ngayon, kung dahil naman sa mga kasamaan mo sa trabaho,
It's either you have to do something about it kung gusto mo pa mag-stay sa trabaho mo, or humanap ka na lang din ng ibang trabaho. Kasi ganyan yan eh. Hindi naman mawawala yung makikisama ka sa mga katrabaho mo. Ngayon, kung ayaw mo ang katrabaho mo, two things: umalis ka sa trabaho mo, humanap ka ng ibang pakikisamahan mo, or kailangan you have to find a way kung paano makikisama sa kanila. Kung toxic ang culture ng isang kumpanya at natotoxic ka sa kumpanyang yun, umalis ka na lang. Yun ang aking masasabi. Okay? So I hope na motivate kita na umalis sa trabaho or na motivate kita na magstay sa trabaho mo. Okay, peace.